Ngayong gabi, ngayong bagong taon, sinasalubong ka ba ng bagong pagsubok? Nawalan kami ng bahay, ng sasakyan, tigil kami sa pag-aaral, and wala nang hope. Kasi ko, Lord, sobrang bigat, ang hirap. Pagpasok ko ng kwarto niya, nandun yung gamit ng babae. Pumasok na sa isip ko, okay, may nangyayari. Nagalit ako sa kanya, nagmula talaga ako that time. We found ourselves in the hospital ER. Kasi nakaramdam ako ng iba't ibang klase ng mga sakit. Saan sila huhugot ng lakas at paano magbabago ang takbo ng kanilang buhay? Alamin sa Bagong Taon, Bagong Buhay! Tampok sa The 700 Club Asia. Susunod na. Welcome to the 700 Club Asia. Felici, Happy New Year sa'yo. Happy New Year rin sa Wow. inyo! Oh. Tama-tama, nagsama tayo ngayong 2024. Mahaba pa buhay na. At ngayong New Year, Felici, ano ang sa tingin mo lang gusto mo pang baguhin sa buhay mo? Meron pa ba? Oh, ang dami! God is not finished with me yet. Siguro yung isa, yung tendency ko to overthink. Minsan may tendency akong Nalata ko. palaisip ba, Oo. malalim, ganun. So parang I want to trust God more rather than overthink. Ikaw naman, Alex. Well, ako gusto ko ay talagang yung magpatuloy ako sa gusto ko yung fire, nararamdaman ko palagi yung fire na i-preach si God. Alam ko talaga na yun ang passion ko eh. And then, bahala na si Lord sa amin. Kasi misis ko naman, magaling din mag-overthink. Balance. Oo, balance. Okay, sa una nating kwento, maraming pagbabago rin ang nais niya sa buhay. Matutupad kaya ang mga iyon? Paano? Heto ang bagong taon, bagong buhay story ni Charo. Panoorin natin. Sana hindi ganito yung nangyayari sa amin. I mean, mahal ko yung mama at papa ko, pero sana hindi sila nag-aaway, walang bisyo si papa. Hindi talaga okay. Most ng mga kinikita niya dun sa bisyo, ganyan, nagbibigay siya pero hindi ganun sapat. So yun yung madalas na pinagtatalunan ni mama at saka ni papa. Uhaw na uhaw sa pagmamahal ng mga magulang si Charo. Malungkot. Dapat na close kayo or nag-share ka sa nanay mo, nangyayari. Wala talagang ganun. Lalo kapag sumasahod, naalala ko pa ng mga barkada niya na parehas niyang sabungero. Lalo kapag nananalo para mag-inom. Upang maibsan ang kalungkutan ni Charo, bumaling siya sa kanyang mga kaibigan sa paaralan. Inilalaan yung sarili ko na maging masaya, kasama sila, mas nafe-feel ko na mas okay. Hindi nagtagal, nahulog ang loob ni Charo sa isang kamag-aral. Parang feeling ko ang ganda ko. May someone na nakanotice sa akin. Kaya ako nag-guess din sa kanya. Siya lang yung nakakaintindi sa akin. Ipinakilala ni Charo ang kanyang kasintahan sa kanyang mga magulang, subali. Ang cold nila sa akin. Hindi siya pinapansin, hindi siya masyadong kinikibo. Kasi nga, against sila doon sa relationship namin. Ganun pa man, nagpatuloy ang relasyon ng dalawa hanggang Pagdating sa sex, part lang siya ng relationship. May nangyari sa amin. Ang feeling ko noon una, may takot din ako. Baka mabuntis ako ng maaga. Mas nadagdagan yung feeling ko of security sa kanya. sa ika-6 na taon ng kanilang relasyon, naimbitahan si Charo sa isang gawaing simbahan. Yung good news talaga, in-explain tungkol sa pag-surrender kay Lord. Buong pusong isinuko ni Charo ang kanyang buhay sa Panginoon. Subalit, hindi naging madali sa kanya na bitawan ang maling relasyon. Akala ko that time, yun yung talagang true love. Ayun na talaga yung magbibigay sa akin ng security. Makalipas pa ang 3 taon, may isang lihim na nabunyag na hindi inaasahan ni Charo. Yung kapatid niya mismo, sinabi sa akin na pumunta ka ngayong gabi sa bahay para makita mo kasi every night daw parang doon inuuwi. Agad-agad pinuntahan ni Charo ang bahay ng kanyang kasintahan upang alamin ang katotohanan. Pagpasok ko, nandun yung babae, tsaka siya, kumakain sila ng dinner. Confirm na meron nga siyang ibang dinadala. Pagpasok ko ng kwarto niya, nandun yung gamit ng babae. Pumasok na isip ko, okay, may nangyayari. Nagalit ako sa kanya, nagmula talaga ako that time. Ang tagal na, parang hindi pa pala ako sapat. Almost 9 years. Na parang doon sa 2 years na nakilala ko si Lord. Parang nilaban ko siya, pinag-pray ko siya ng maigay yung gano'n.
yung consistent na ini-invite ko siya rito sa church para lang ma-realize niya yung klase ng life na meron kay Lord. Ganito man ang kanyang naranasan, tinulungan siya ng kanyang kasamahan sa simbahan. Mercy talaga ni Lord na kahit ang tigas ng ulo ko, pilit ko nilalaban yung lalaking hindi naman talaga para sa akin. Siya na yung gumawa ng way for me na give up yung relationship na yun. Nagpatuloy na ang pagbabago ni Charo sa kanyang buhay at tuluyan na niyang binitawan ang maling relasyon. Mula sa malalim na sugat, ngayon ay hinilom siya ng pagmamahal ng Panginoon. Naging bahagi rin siya ng Train a Child Project ng kanilang simbahan. Yung mga kabataan, kasama ako ng mga curriculum nila. Siyempre, yung God's Word din. We continue na mag-minister sa mga bata sa labas. I stop looking at the past and dun sa kasalanan ko before kasi nag-forgive na ako ni Lord. Then gagawin ko to kung ano yung pinagagawa niya sa akin. Kasabay rin nito ang pagpapatawad niya sa kanyang mga magulang at dating karelasyon. Sabi ko, Lord, I forgive them. Mas naintindihan ko na po kasi ngayon dahil nakilala kita. Bitbit rin ni Charo ang mahalagang aral na natutunan niya mula sa Panginoon. Siya yung nagbigay sa akin talaga ng totoong security. Siya yung nagbuo sa akin. Siya talaga yung nagsabi sa akin that I am worthy to love. Yun. Alam mo, minsan yung mga heartbreak na yan, di ba, Alex? It's God's protection, di ba? Because He has a purpose, a wonderful plan for Charo. Sinasabi ko rin nga sa maraming mga, siyempre, counselor tayo, no? Sa mga humingi ng payo kasi masakit talaga. At sabi ko, alam mo, yung iniiyakan mo, yung isang tao na alam mo ay hindi para sa iyo. Parang ipinipilit mo yung gusto mo kay God. Of course, God accepts you as you are, but the Lord cannot take you to a place that He is taking you, a new atmosphere, a new place, bagong buhay, kung hindi ka niya ayusin. So, sa lahat po ng ating mga nanonood ngayon na nakaka-relate kayo sa buhay ni Charo, si God merong best para sa atin. Sa iba't ibang sektor ng ating lipunan, sa buhay natin, gustong ibigay sa atin ni Lord yung the best. So tayo po'y manalangin. Father God, in the name of Jesus, I thank you, Lord God, for showing me, Lord God, how depraved I was, Lord God, sa nakaraang kong buhay, Panginoon. Naakala ko, Panginoon, siya na, kung sino man yung pinagtiwalaan ko, siya na ang lahat. But the truth is, siya ang hadlang para hindi ko marating ang magandang plano mo sa aking buhay. At ako, Panginoon, ay nagtitiwala. Ayoko na magtiwala sa sarili kong kaisipan, sa sarili kong desisyon, Panginoon, na kung saan, Lord God, nalaman ko na, Panginoon, ang pag-iisip nyo ay higit pa sa pag-iisip ng tao. Ang kapamaraanan nyo higit pa sa kapamaraanan ng tao. Kaya, Lord, I willingly submit to you. I surrender my life to you, Lord God. And use me the way you want me to be. I accept you in my heart as my Lord and Savior. Panginoon, lalangad po ako kung saan niyo ako ginaguide papunta po sa inyo, sa inyong kalooban. At alam ko, Panginoon, na sa pagsunod ko sa iyo, everything will go well with me, Lord God, as it unfolds in my life, the very chapters of my life that you have prepared for me in Jesus' name. Amen. Taos-puso ka bang sumabay sa aming dasal at tinanggap mo si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas? Ikaw ay bago ng nilalang. Ang luma mong pagkatao ay wala na. Ang pangalan mo ngayon ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Balitaan mo naman kami, kapatid, sa iyong importanteng desisyong ginawa. Please text yes space your name space your location at ipadala yan sa 0998-590-0620. Again, that's 0998-590-0620. Sa ating pagbabalik, alamin kung ano ang agoraphobia at paano ito nilabanan ni Maur. Plus, dahil sa paintings na pagtapos sa pag-aaral ang anak. Ang kanilang kwento, susunod na. Being rich
rich is beyond money and material wealth. To be rich is to be able to give freely and unconditionally. Get the keys to real fulfillment through the power of giving in an exclusive audio teaching by Peter Kairos. Real joy for any amount you choose to donate. You are giving because your heart is blessed, so you can always trust God to meet all your needs. Be a CBN Asia partner today. Developing the habit of generosity is easier with GCash scheduled transfers. On your GCash app, tap Transfer. On the bank transfer page, tap Add Account. Select BDO. Create a nickname. Enter the account name, CBN Asia Incorporated. The account number 0030000552260 and your email address. At the bottom of the screen, tap Add New Schedule. Choose to donate weekly or monthly. Select your preferred date. Input the amount of your donation. Tap Next. Review details, then tap Confirm. Good will come to those who are generous. Become a CBN Asia partner today. Ngayong bagong taon, hatid ng ating Humanitarian Arm Operation Blessing ang kasiyahan at bagong pag-asa. Recently, Gleisa Joromo just woke up from her life-changing surgery for clubfoot and she's bursting with joy. Para kay Rona, ina ni Gleisa, isa itong answered prayer sa loob ng 44 years. Sabi niya, the best talaga si God. Binigyan niya kami ng mga taong tutulong sa amin para maoperahan ang anak ko. Thank you, Lord, at thank you sa mga taong tumulong. Sa lahat ng nanalangin para sa successful operation ng Gleisa, maraming salamat. Let us continue to pray for her speedy recovery and for her second surgery to correct her left foot soon. Isa lamang si Gleisa sa ating sama-samang natulungan. This 2024, we can help more by partnering with us. Be a CBN Asia partner now. Just scan our universal QR code flashed on your screen. Pwede yan sa ShopeePay, GCash, Maya, and BDO Pay Up. Samantala, sa susunod nating kwento, narinig niyo na ba ang agoraphobia? Anong uri ng sakit ito? At paano ito nalabanan ni Maur kasama ang kanyang boyfriend na si Paulo? Heto ang kanilang up and down journey sa buhay. Unang time na nakita ko si Maur was sa work. Siguro happy siya mag-serve, happy siya to bless the Lord and to bless people. Uy, siguro magiging masayang katrabaho to. Nung nakita ko siya, parang seryoso, sobrang seryosong tao, ganon. Kasi nakasubsob lang sa work, sa laptop siguro yon, may ginagawa. Siguro dahil dedicated din siya at committed sa work. Ang pagkakaibigan ay nauwi sa pag-iibigan. Paano nag-react si Maur nung ako ay nag-propose ng kasal sa kanya? Hindi siya makareact. Hindi siya makareact. Frozen. Frozen 1, Frozen 2, Frozen 3. Doon na talagang binuo ni Lord yung vision of having a spiritual partner, a ministry partner, and perhaps a dear wife and a mother, perhaps, kung bibigay ni Lord sa mga anak namin. Doon ang galing yun. When you take that step forward at sinunod mo talaga ang panawagan ni Lord sa'yo, it happens eh. Dugtong-dugtong yan eh. He will really show you the next door, He will provide for the next need, and He will bless you along the way. Hindi talaga ako makareact kasi although alam naman namin talaga na yung relationship namin ay galing kay Lord at alam namin papunta yun sa marriage, siguro ganun lang mag-surprise si God. Hindi ko talaga na-expect na magpo-propose na siya. Kagano naman si God eh. Kapag galing sa kanya, hindi na kailangan patagalin kasi alam mo na siya na yung nagko-confirm nun. Kinabukasan, matapos ang masayang wedding proposal, may hindi inaasahang suliranin ang nangyari kay Maur. The following day, May 15, 2018, we found ourselves in the hospital ER sa Ortigas, isang hospital sa Ortigas, kasi nakaramdam ako ng iba't ibang klase ng mga sakit sa katawan. So, sumakit yung tiyan ko, parang nag-gastrointestinal issues ako,
Tapos nahihirapan akong huminga, tapos nag-hot flashes ako, pero hindi doon natapos yon. Sunod-sunod na mga araw, nakakaramdam ako, patindi yung mga nangyayari sa katawan ko. In our case, nakabibigla in a sense na parang baliktad nangyari, parang palalim ng palalim into a darkness, into a valley experience, gaya nung sinasabi ko, yung nangyari sa amin. Hindi ko to inaasahan. Hindi niya rin niya ito inaasahan. Na because first time nga mangyari sa kanya ito, at first time ko siya makitang ganun. Sa pag-aakalang magiging mabuti na ang lahat, matapos ang ilang check-ups ni Maur, napag-alaman na mayroon siyang clinical anxiety with panic disorder, agoraphobia, isang kondisyon na nagbibigay takot sa tao na walang tutulong sa kanya o pagiging mapag-isa. Ang dami nangyari sa akin hanggang hindi na ako makapag-work, hindi na ako makapagtrabaho, at naging bedridden ako. Siguro yung term na madidescribe ko sa sarili ko during those times, para akong paralyzed. Nasa kama lang ako, whole day. Bagamat humaharap sa matinding suliranin, patuloy silang kumapit sa Diyos. Nagpatuloy pa rin ako maging sweet sa kanya. Kung hindi na niya ma-reciprocate yung mga bagay na ginagawa niya before nung nagsimula kami dahil sobrang dilim ng kanyang pinagdadaanan, lalo kong ni-level up yung pagiging sweet ko sa kanya. Paulo, during that time, grabe, no? Kasi talagang very, very selfless. Very unconditional yung love na natanggap ko sa kanya at hanggang ngayon natatanggap ko pa rin. Talagang pinakita sa akin ni God na kahit yung mga moments na yon na dumadaan ako sa sobrang dilim na mga days, pinakita niya sa akin na yung light niya nagsishine pa rin. At yung love niya talagang nire-reflect ni Paulo Habang patuloy na nagre-recover si Maur sa kanyang kondisyon, sa tulong ng psychotherapy, ipinakita ng Diyos ang kanyang katapatan nang matuloy ang kanilang kasal. Especially sa journey namin ni Mahal noong dark times, alam niyo sa lahat ng mga titles ni Lord na naging totoo sa amin, yung Emmanuel, God is with us, talaga naging totoo. Yung sinasabi ko sa kanya palagi, kapag inihimas ko yung likod niya, kinocomfort ko siya kapag umiiyak siya. You know, we might not understand everything that's happening and we might not know even after this why this happened. But this we know, by faith, that God is with us. So mahalaga talaga yung may pananampalataya tayo kay Lord. Isa sa mga pinaka-importante na ni-remind sa akin ni God sa journey namin, sa aking mental health condition at sa pinagdaanan namin ni Mahal is yung faith, hope, and love. Napaka-importante na kahit na dumadaan tayo sa darkness, katulad ng pinagdaanan ko sa aking mental health illness, is alam natin kung saan naka-anchor tayo. Yung faith natin kay God, hindi yun magigiba ng kahit anong kadiliman, hindi yun magigiba ng kahit anong pagdaanan nating sakit, hindi yun magigiba ng kahit ano. Ang pinagdaanan ni Maur at Paulo ay naging oportunidad upang makatulong din sa mga taong dumadaan sa ganitong sitwasyon. Humihingi sila ng payo, ng tulong. Hindi naman ako specialista, kaya hindi ko sila mabigyan ng parang specialized na diagnosis. Pero ang nabibigay ko sa kanila is kung ano yung binigay sa akin ni Lord. Yung hope, pagiging vulnerable na okay lang na maging broken, okay lang na magkwento ka sa iba, okay lang na humingi ng tulong, kasi hindi yun sign ng kahinaan Bagkus gusto niya iparamdam pala sa iyo ang sinasabing nearness niya, yung the nearness of God, which doesn't mean healing ka agad, which could also simply mean having hope, yung sinasabi ni Mahal. And of course, embracing His good purposes, gaya ng aming patutuo ngayon na naging pagpapala rin sa iba sa awa at tulong ng Diyos. So pagpapasalamat, nung nakita ko na siya, tuwan-tuwa dahil alam ko si Lord na talaga yung sumunod ng love story namin. Sa bagong yugto ng kanilang buhay mag-asawa, pawang pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos ang pinapaabot ni Paulo at Maur. Sobrang thankful ako kay God na pinadala niya si Paulo sa life ko in such a time as this, ika nga, na nandun si Paulo sa pinakamadilim na journey ng life ko. Nandun din siya sa pinakamasasaya at pinaka-nakakatuwa at nakakakilig, syempre, na moments sa life ko nung kinasal kami. So, talagang in good times, in bad times, in sickness and in health, talagang hindi nagbago yung way
akong minahal ni Paolo? Siguro the thing that I'm most thankful for o pinagpapasalamat ko sa Diyos para kay Maur, kay aking mahal, una sa lahat yung kanyang selflessness. Hindi madali na tanggapin yung nangyari sa kanya, nangyari sa amin, at magpatuloy pa ng maayos at faithful kay Lord. Hindi kasi madali unawain yung mga purposes ni Lord, yung mga pagtuturo ni Lord, at yung mga proseso ni Lord. But sobrang selfless niya na binigay niya sarili niya kay Lord at binigay niya sarili niya sa akin, sa mga mahal niya sa buhay. At in relation to that, na-appreciate at pinagpapasalamat ko, napaka-brave niya. Magdodonate ako sa CBN Asia. Oo, bait naman. Sige, type mo cbnasia.org/give. CBN Asia.org/give. Yan. Okay pa. Kaya mo na yan. Madali na yan. Ano? Ikaw na. Tulungan niyo po ko eh. Ang dami pong itatype eh. Tapos 4 lang yung daliri ko. Tapos ang dami pang hihinging details. Iba na Ay, eh. iba na! Iba na po. Icons na oh. Opo. Nagbago na yan ang ito. Kaya ko na po to. Sige. Excuse kero to. Ako na po dito. Relax na lang po yan. Yan. Pagkatapos ko, kaya Rodel, ikaw naman po mag-donate ha. Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nagdo-donate eh. Anong hindi? Kaka-donate ko lang sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! Sining. Ito ang nagbigay kulay sa buhay ni Kowi noong kabataan niya dahil sa impluwensya ng kanyang ina. Nagtuturo ng art, nagdo-drawing po sila. So, yung heart ni Mama, nag-start po siya talaga nung nakakilala siya kay God. So, pumupunta po kami sa community. Kumbaga, di ba po pag Sunday school, nasa church, yung Word of God ang inilabas po namin sa community. Dahil dito, buong pusong nagkaroon ng interes si Kowi na matuto sa pagguhit. Nag-start na kopyahin yung mga ginagawa niya. So, bilang bata, kung ano yung ginagawa ng mama mo, yun na rin po yung ginagawa ng isang bata. So, start ako kumopya ng mga drawings sa magazine, sa book. And then, nakita ni Mama na kopyang-kopya talaga. Ang ganda nung mga drawing ko. Lumipas ang ilang taon, isang madilim na yugto ang dumating sa pamilya ni Kowi. Nagkaroon po ng problem, financial problem, nawalan po ng work si Papa. And kailangan namin mag-stop sa pag-aaral. So, nag-decide muna po sila na after namin matapos ng high school, mag-stop muna kami. Yung time na yun na parang hirap na kami, sabi ko, parang wala ng pag-asa, wala ng hope, nawalan kami ng bahay, ng sasakyan, tigil kami sa pag-aaral that time po. And wala ng hope, parang sobrang bigat na. Sabi ko, Lord, sobrang bigat, ang hirap. Para sa akin, gusto ko talagang makatapos ng pag-aaral noon. And nung nag-stop ako, mahirap siya tanggapin para sa akin. So parang nagkaroon ako ng depression for 2 months, parang hindi ako nalabas ng bahay or ng kwarto. Ayoko makakita ng mga batang pumapasok sa school kasi parang para sa akin sobrang sakit noon. Upang maibsan ang kahirapang dinaranas, ay isang hakbang ang ginawa ng kanyang ina. And then si Mama po bilang artist, so nagpe-paint po siya, so binebenta po namin yung mga paintings niya. Kaya lang po, hindi po ganun kalakas. Wala pong ganun kadaming client. Naimbitahan si Kowi sa isang gawain at doon niya naintindihan ang kanyang pinagdaraanan. Sabi po nung preacher, sabi noon, Matthew 11 verse 28, "Come to me all who are weary and burdened, and I will give you rest." So nakakatuwa, parang ako talaga yung kinakausap ni God. Sa akin mo lang ibigay lahat ng mga problema, kung ano man yung mga problema mo that time. Iniyak ko talaga sa Lord and sabi ko, Lord, I surrender my life to you. Gusto ko nang makilala ka pa ng lubos. Gusto kitang maranasan. Gusto kong kumilos ka sa buhay ko. Sabi ko, Lord, gusto ko na lang dito sa presence mo. Parang ang sarap pala. Nung time pong yun, parang nun pa lang po ako nabuhay. Parang nagkaroon ng meaning, ng halaga yung buhay ko. Parang nagkaroon ako ng heart dance para sa ibang tao, to reach out. Ganun po. Nakapagtapos siya sa kanyang pag-aaral at aktibong tumutulong sa ministeryo kasama ang kanyang ina sa Outreach Missions Incorporated na naglalayong magbahagi ng salita ng Diyos gamit ang sining.
Habang nagtuturo po kami sa mga bata, kasama ko silang mangarap. Tinuturuan namin sila and then pinagpe-pray din nila kami. Yung mga bata, sama-sama kami mag-pray na matupad yung pangarap ko. And ngayon naman po, ang pangarap po ng Outreach is matupad ang pangarap ng bawat bata. Put your faith kay God kasi si Lord yung tutupad ng lahat ng pangarap natin at yung hope natin dapat nasa Kanya. Huwag mawawalan ng pag-asa kasi kahit may hirap ka lang, hindi yan magiging dahilan para hindi ka makatapos ng pag-aaral. Hindi lamang doon natatapos ang biyayang natanggap ni Cowie. Bagkus, nagkaroon din ng pagkilala ang Outreach Missions. Marami na pong pagkilala ang iginawad sa Outreach Missions. Isa na po doon ang Gawad Bayaning Pilipino and Icon 2019, istorya ng kultura at ng mga obra natin. At ginawa rin din po tayo sa Lasal bilang isang Young Patriot Achiever Awardee. Ang naranasan ni Cowie ay patunay na ang pagmamahal ng Diyos ang magbibigay sa atin ng pag-asa sa buhay. Anumang pagsubok ang dumating sa atin, ang pagmamahal na ito ang siya ring magbubunsod sa atin sa mga nangangailangan. Gusto ko itong gawin. Gusto kong makita mo ako at maabutan mo ako na naglilingkod. Kami ng family ko, mga bawat bata na naturuan namin, natulungan namin, gusto namin silang masama sa'yo sa kingdom mo. So yun po, yun yung nagpo-push namin to do more pa para kay God. Yung love na naranasan ko, yun yung love na gusto kong i-share sa bawat kabataan. Alam mo, Alex, sometimes yung situation sa buhay natin, parang ang nararanasan natin, parang it's so unloving, no? Only so that we can discover the perfect love that comes from God alone, diba? And ang nangyari dito, yung perfect love ng Panginoon, cast away her fear. Kasi meron siyang fear, yung panic, no, dun sa loob niya. But because of the love of God, you know, imbis na fear, naging peace ngayon yun. Diba? Naging faith ngayon yun. Ako naman, nakita ko yung buhay parang drawing. Siyempre, minsan, pag yung drawing, hindi mo alam, ang gulo na simula di ba? Tagal bago may proseso at saka bibigyan ka ng clarity ni God dun sa gusto mo. Ibig sabihin, yung buhay natin, no? May decision tayo kung ano magiging outcome. So, wag natin titingnan yung present situation. Kasi kung nakafocus ka lang doon, hindi mo na, parang nag-give up ka Pero ituloy mo lang. Sa gabay ng Panginoon, magiging maganda yung obra maestra. Yes. Yan. Ngayong bagong taon, sa anumang pagsubok na dumating, patuloy tayong manalangin at magtiwala sa ating Panginoon. Agree! This 2024, may this verse be a great reminder for all of us. Always be happy because you belong to the Lord. I will say that again, be happy, be kind and patient in a way that everyone can see. Remember that the Lord is near. Do not worry about anything. Instead, pray to God about everything. Ask Him to help you with the things that you need and thank Him for His help. If you do that, God will give you peace in your minds. That peace is so great that nobody can completely understand it. You will not worry or be afraid because you belong to Christ Jesus. Have a prosperous, healthy, and amazing Happy New Year. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Join us again tomorrow for another inspiring episode of the 700 Club Asia. God bless you more and more. I live with my dad. My dad works a lot. There's that sense of loneliness. Journaling helped me have a sense of attachment. Magkasama, pero hindi buo. Ang hirap pala maging pangalawa. At ang pinakamasakit doon, tawagin kang bastarda. Hindi ba, tita? As a person, syempre normal person, hindi rin good na yung fat mo close to your organs. So, pinaka-importante to lose weight talaga is on mid-area natin.